Alexa, sabi ng tatay mo, umuwi ka na lang daw dito sa atin sa probinsya. Wala naman daw kasing nangyayari sa trabaho mo sa Maynila. Nagpagting ang tenga niya sa sinabi ng ina, nasa kabilang linya ito. Anong walang nangyari? Halos wala na ngang matira sa kanya. Mabigyan lang ang mga ito ng pera. Napahinga siyang malalim sa tinura ng ina. Ganito ito kapag wala na siyang maiaabot na pera, disappointed sa kanya. Akala siguro nito dinadakot lang ang pera sa Maynila. Nay, hindi po maaari, may trabaho ako. Wika niya. Oo nga, may trabaho ka. Wala ka namang pera, anong silbi ng trabaho mo? Wala ka namang naibibigay na sweldo sa amin? Dagdag pa nito. Ang nais kasi nito tuwing payday magbibigay siya ng kalahati. Paano naman ang bayad niya sa bahay, tubig at kuryente? Ang allowance niya sa araw-araw. Hay, hirap talagang magpalaki ng magulang sa isip niya. Pagod na nga siya sa trabaho, na-stress pa siya sa mga ito. Gawin ba naman siyang ATM machine? Kapag wala siyang naibibigay, bumalik na lamang daw siya sa probinsya at tumulong sa bukid. Ang init kaya doon, kaya nga ayaw niya. Mawawala ang puting naipon niya. Ito na nga lang ang tanging naipon niya bukod sa payslip, mawawala pa. Ilang taon niya din itong tsinaga sa glota, kaya never siyang titira sa probinsya. Doon na siya lumaki. Ay di pala siya lumaki. Dahil maliit lang siya sa taas na 5 feet. Bata pa lamang siya natulong na siya sa bukid. Masakit sa likod, kakabaluktot maghapon at masakit din sa ulo ang sobrang init. Kaya nga nang makapagtapos siya ng high school, umalis agad siya sa lugar nila sa San Vicente. At siya noon pumunta sa Maynila para takasan ang kahirapan sa pamilya. Isa pang ikinakaayaw niya ang bunganga ng ina. Panay kasi utos nito, hindi pa nga siya nakakatapos sa pinapagawa may nakapila na agad. Kapag palpak pa ang gawa niya or hindi niya nasusunod ang utos nito at pengot sa tenga agad ang aabutin niya, kundi naman ay matinding kurot sa tagiliran. Kaya naman nang may umalok na trabaho sa kanya sa Maynila ay agad siyang nagpaunlak kahit bilang isang kasambahay. Hindi siya nagtagal dahil mahirap pala. Gigising siyang alas 5 tapos hanggat gising ang mga amo bawal siyang matulog. Kung makapag-utos ang mga ito parang binubusog siya ng maigi. Tipid naman sa pagkain at bukod doon maliit ang sahod ngunit sulit sa pagod. Naisip na tuloy umalis at nag-apply bilang factory worker. Nangupahan siya sa maliit na silet, masaya at least meron siyang peace of mind. Kapag linggo wala siyang pasok, nakatulog siya buong araw. Natitikman niya ang nais niyang kainin gaya ng pagkain sa fast food. Yes, feeling niya mayaman na siya nito at kontento na siya. Akala niya ganoon lang kadali ang mag-isa. Hindi pala dahil dumating sa point na nawala siya ng trabaho. Nagpagalagala siya sa Kamaynilaan para lang makahanap ng mapapasukan at noong nakuha siya ng trabaho sa isang department store bilang sales lady, hindi na niya ito pinakawalan pa. Tinodo niya ang pagsisipag hanggang sa permanent employee na siya doon. Regular na siyang nakakapagpadala ng pera sa magulang. Akala niya sapat na ito, hindi pa rin pala. Kulang pa din ang ginagawa niya. Kung nakukulangan ito sa inabot niya, hindi niya problema iyon. Anong gagawin? Kaya lang iyon ang powers niya. Hello Alexa, nakikinig ka pa ba? Tanong ng ina na wala na kasi siya ng imek habang kausap ito. Nay, hindi ko po kayo maririnig. Sige po, bye-bye. Wika niya sabay ini-off ang cellphone. Hindi na niya ito sinagot pa ng tumawag, tiyak sermon lang ang aabutin niya. Katapusan iyon nang magpadala siya ng pera, wala siya noong ibang sinabi bukod sa tracking number na itinext niya. Ilang saglit pa ulit tumawag ito sa kanya. Alexa, umuwi ka naman dito sa atin, magpe-fiesta na. Malambot ang boses ng kanyang ina. Sakto kasi noon may bakasyon pa siyang natitira at fiesta. Sayang naman ang leave niya kung hindi niya gagamitin. Sige po, pangako niya sa ina. 5 taon na din siya noong hindi nakauwi. Kaya nga nang makita siya ng ina at mga kapatid ay labis ang tuwa nito sa kanya. Alexa, ang ganda mo na. Ang puti-puti mo na. Manghang sambit pa ng pangalan niyang ate na si Libet. Hindi naman ate. Pahambol na wika niya. Hangang-hanga ito sa kutis niya, palibhasa angat ng 10 ulit ang kulay niya kesa dito na sobrang bilad sa araw. Tila ba tumanda ito ng 10 beses nang huli niyang makita. 5 na din ang anak nito at sa bukid nagtrabaho. Kaya nga ba ayaw niyang tumira sa kanilang lugar? Ayaw niyang malosyang ng maaga.
Ate Alexa, nakakaingit naman ang kinis mo. Tiya kapag nakita ka ni Pablo, mai-inlove lalo yun sa'yo. Pagbibiro ng bunso nilang si Leia. Magtigil ka. Hindi siya pinangarap ko. Sikmat niya sa kapatid. Never sumagi sa isip niya ang makapag-asawa ng taga San Vicente. Anong buhay na lang ang mangyari sa kanya kapag nagkataon. At anong nais mo, Alexa? Gwapo at mayaman na taga Maynila? Sabad naman ang ama. Magtigil ka. Mas nanaisin ko pang si Pablo ang mapangasawa mo kaysa mayayamang lalaki. Kakawawain ka lang nun. Seryosong payo nito. Napataas naman ang sulok ng kilay niya sa ama. Wala naman siyang ganoong sinasabi. Para naman may ganoong nilalang na magkakagusto sa kanya. Wish niya sana meron, kaso imposible. Yung visor na nga lang niya, na nakatrabaho nila na pinapakitan niya, negative pa. Mayamang lalaki pa kaya? Maganda lang siya sa lugar nila pero pagdating sa Maynila, promde pa rin siya. Dahil mas maraming lamang kesa sa kanya. Magaganda kaya ang mga kasamahan niya sa trabaho, matangkad at may pinag-aralan. Siya wala siyang natapos kundi high school lang. Kailan pa pala babalik sa Maynila, Alexa? Tanong ng kanyang ate Libet. Sa linggo, ate. Ang bilis naman. Sambit ng ina. May trabaho po kasi ako, Nay. Kaya kailangan ko pong bumalik agad. Saad niya. Bahala ka nga. So, ngayon mag-enjoy muna tayo. Kainan na. Huwi ka ng ina. Nag-bodel fight sila noon sa ilalim ng puno ng mangga. Kahit simpleng inihaw na isda at pritong talong, nilagang okra, ang pagkain nila ang saya na. Isa sa namimiss niya sa probinsya ang malulutong na tawanan ng mga kapatid at abot-tengang ngiti ng mga ito sa labi. Naligo sila sa ilog at nagkantahan. Sinulit nila ang bonding maghapon. Aalis ka na, Kuya Tom? Tanong niya sa kapatid. Mauunahan pa yata siya nitong umalis bagamat malapit lang ang papasukan nitong construction site. Construction worker kasi ito doon. Oo, kailangan kasi ni boss ang tao sa construction. Sagot nito. Bukas ka na lang umalis, Brad. Magtatagay pa tayo. Sambit naman ang pinsan niyang lalaki na si Bernie. Hindi maaari, papagalitan ako ni Boss Chino o baka tanggalin pa ako sa trabaho. Alam mo naman yun, masungit. Kapag hindi ako pumasok, wala na akong babalikan pang trabaho. Sagot ng kuya niya. Palibhasa, pamilyado na rin ito, kaya naman kahit mga yayat ito sa kakatrabaho ay ayos lang. Naku, kung ako sa'yo insan, aalis na ako doon. Hindi kaya ng loob ko na magtrabaho sa kanila, lalo na kapag si Nestor ang foreman. Akala mo, siya ang tagapagmana ng kumpanya. Uwi ka ng kuya pinsan niya si Bernie. Ang tinutukoy nitong Nestor ay kapitbahay nilang mayabang. Kilala ito sa lugar dahil ito ang nagpapasok ng mga construction workers sa trabaho. Katiwala kasi ito ng engineer na si Chino Alahar, pag-aari nitong construction company sa probinsya. Hayaan mo na, Bernie. Ganun talaga. Kailangan magtiyaga. Kung hindi, wala akong ipapakain sa pamilya ko. Sambit ng kanyang kuya. Bilib ako sa'yo, Brad. Ako, di ko kaya na minumura-mura ako ng kapwa ko pa din pasahurin. Ayoko talagang sa Nestor na yan, ang sama ng ugali. Hayaan mo na, at least may pera ka. Natatawang sambit pa ng kuya niya sabay sukbit ng bag at lumakad na. Nakaramdam ng habag ang dalaga para sa kapatid. Kawawa talaga kapag mahirap, mamaliitin at aapi-apihin. Pero tama ang kuya niya. Kung hindi ito magpapaapi or magpapamura, wala itong ilalaman sa sikmura ng mga anak at asawa. Napahugot siya ng malalim na hininga. Sana balang araw yumaman ako para matulungan ko sila, kaso paano? Isa lang naman kasi ang naisip niyang paraan para yumaman, ang magtaya sa loto, datapwat suntok sa buwan kung mananalo ba siya. Hay buhay! Anding! Si Merlita iyon, asawa ng mayabang na si Nestor. Nagawi sa bahay nila at iba ang tingin sa kanya. May bisita kayata? Tanong nito sa nanay niya. Ano ka ba? Anak ko yan si Alexa. Hay nako, hindi ko na nakilala ang batang to. Natatawang sabi nito sa kanya. Ang ganda mo na kasi, iha. San ka ba nagtatrabaho? Sa Maynila po. Kemeng, wika niya. Ano ka doon? Katulong? Hindi po, sales lady po ako. Wika niya. Makakatulong ba naman sa kanya? Akala ba nito yun lang ang kaya niyang pasukan? Napatango ito sa kanya at sinuri siya ng tingin mula ulo hanggang paa na nakataas pa ang kilay. Pwede, papasa ka nga. Magkano naman ang sahod mo?
Maliit lang po. Doon lang siya nahiya ng konti, kaya naman bumuelo ang babae sa pangmamaliit sa kanya. Aba, oo. Napakaliit lang ang sahod ng sales lady. Mantakin mo, hindi pa libre ang bahay at tubig. Kung ako sa'yo, iha, mga tulong ka na lang. Mas malaki pa ang iuuwi mong pera. Sa isip niya, nakikipagsagutan siya dito. Bakit po ba mas marunong pa kayo sa akin? Sa ito ang nais kong trabaho. Last time kaya na ipinasok niyo akong katulong, hirap na hirap ako. Hindi niya nga lang masabi dahil nahihiya siya. Matanda pa rin kasi ito sa kanya kaya iginagalang niya. Okay na po ako sa trabaho ko. Wika niya. Sayang naman, kay Engineer Chino pa naman sana kita ipapasok. Mataas yun magpasahod. Wika nito. Naalala niya na ito ang pinakaboss ng kuya niya sa trabaho. Estrekto daw ito at masungit. Kaya nga nahawa na si Nestor dito na yumabang pa. Pinagtitiisan na nga lang ng mga kalugar nila dahil sa walang ibang mapasukan na trabaho. Karamihan kasi sa lugar nila kung hindi construction ay pagtatanim ang pangunahing kabuhayan. Kung ayaw mo, di wag. Maghahanap na lamang ako ng iba. Uwi ka nito sa kanya. Gabi na wala pa ang kanyang ama. Inutusan niya kasi itong bumili ng isda sa palengke. Kaya natanong na niya ang ina. Ewan ko ba sa tatay mo kung saan-saan nagsususuot? Pinabili lang ng ulam, ginabi na. Ilang sandali pa narinig niya ang maingay na paparating sa kanila ang mag-asawang Nestor at Merlita. Anding! Tawag nito sa ina niya. Nagulat naman ang ina niya, tila yata iniskortan pa ang ama pa uwi. Ganoon ba kabigat ang dala nitong isda? Teka, parang wala ngang dala. Ang ama naman niya ay parang na-hold up pa sa dala nitong 200 piso. At ang dalawa nitong kasama ay madilim ang mukha na tila agrabyado. Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ng ina. Etong asawa mo, binangga ng bisikleta ang kotse ni Boss Chino. Ayun, malaki ang damage. Nangangalaiting sumbong ni Merlita. Ikaw talaga, Domingo. Bakit mo naman binangga? Kalaki-laki nun, hindi mo ba nakita? Sikmat naman ang kanyang ina. Paanong makikita? Etong asawa mo inuna pa ang pag-iinom. Kaya yan, lasing. Wika naman ni Nestor. Kailangan ipaayos nyo yun. Parang nilamukos ang mukha ng matanda sa sinabi ni Nestor. Ano naman kasi ang ipapaayos nila doon? Sa pang-araw-araw nga lang ay kapos na sila. Ano nang gagawin natin ngayon, Domingo? Wala tayong pera. Ikaw kasi kung bakit inuna mo pa ang pag-iinom mo ng alak. Yan tuloy, nakakuha ka pang bayaran. Parang batang pinapagalitan ng ina ang ama. Kaya naman naluluhan na lang itong nakayokyok sa tabi. Naawa naman siya sa ama kaso tama ang nanay niya. Ang tatay niya ang may kasalanan. Hindi maaaring hindi nyo yun bayaran. Dahil hiniram ko lang yun sa boss ko, malalagot ako. Wika pa ng lalaki. Ganito na lang po Aling Merlita. Hindi ko po ipinapangako na mababayaran namin yun ng isang bigay lang. Ngunit, hulog-hulugan ko na lang po ang halaga ng nasira ni tatay. Singit ni Alexa. Alam niya kasing wala silang lusot sa mag-asawa, hindi ito papayag na hindi sila magbabayad. Maganda ang suggestion mo, Alexa. Naiintindihan namin ang kalagayan niyo. Dahil alam namin na walang-wala talaga kayong pera. Hindi ko nga alam kung kumakain pa kayo, pero wala akong pake. Ang akin lang ang bayaran niyo ng buo ang halaga ng ihinihingi namin. Gawa niyo ng paraan, kung hindi, ipapakulong ko si Domingo. Giit ng matandang babae. Wala po talaga kaming pambayad ngayon, Aling Merlita, at wala po kaming makukunan. Pagsusumamo ng dalaga. Total na sa akin ang pera na ibinigay ni boss para ibayad sa katulong na pinapahanap niya. Iyon ang ipapaayos ko sa kotse at ikaw ang magtatrabaho sa bahay ni Sir Chino. Pero Aling Merlita, hindi po ako pwede. Babalik na po ako sa Maynila. Marieng tanggi niya at nagmamakaawa siya dito. Wala kaming magagawa kundi ipaabot ito sa pulis. Lalong lalaki ang gastos na Domingo kapag nagkataon. Pananakot pa nito sa kanila. Kaya naman nakiusap na sa kanya ang magulang na pumayag na. Opo, papayag na ako. Mahina niyang sagot. Ano pa nga ba ang magagawa niya kundi ang magtrabaho sa masungit na si Chino? Ayusin mo lang ang trabaho mo doon dahil maselan yun. Kapag hindi niya nagugustuhan ang trabaho mo, paaalisan kanya kaagad. Pakiramdam niya na mga sandaling iyon nasa tabi siya ng bangin.
Pilitin ba naman siyang magtrabaho sa masungit, maselan at estrektong amo? Hindi pa man siya nag-umpisa ay kinakabahan na siya. Kung bakit ba naman may pinapanganak na ganitong mga tao? Sa isip niya. Siya nga pala, Alexa, huwag kang kabahan. Hindi mo naman makikita si Boss Chino. Wala siya sa bahay ngayon. Mamayang hapon naman uuwi ka. Susunduin ka ng asawa ko. Kaya hihintayin mo siya, ha? Mabuti naman po, akala ko doon ako titira. Wika niya. Ay hindi. Ayaw niyang may kasama sa bahay kaya mag-uwian ka. Isa pa sa mga ayaw niya, kailangan hindi kanya abutan sa bahay. Dahil kung hindi, baka huling araw mo na dito sa trabaho. Sambit pa ng babae. Pambihira naman, ang daming bawal. Gusto ba talaga ng taong yun ang kasambahay? Sa isip niya. Si Marlita na ang nagdala sa kanya sa bahay ng magiging amo. Tamang-tama lang ang laki nito na may 2 palapag. Gawa ito sa modernong design. Mayroon itong malawak na bakuran na may nagagandahang mga halaman at may swimming pool sa bandang kanan. Sabay silang pumasok sa loob. Maaliwalas ito sa puting pintura. Maraming bintana na gawa sa sliding glass. Para tuloy siyang nakaapak sa diamante. Mamahalin kasi ang mga kagamitan dito. Kailangan ng iba yung pag-ingat dahil baka makasira ng gamit. Mahirap na. Dumagdag pa iyon sa bayarin niya. Ayusin mo mabuti ang paglilinis dito, pati ang paglalaban ng mga damit niya. Maselan yun, kaya wag mo akong ipapahiya. Wika pa nito sa kanya bago siya nito iniwan. Ano naman kaya ang linisan niya sa bahay na ito na dati namang malinis? Sinunod niya ang inuutos ng matanda. Naglinis siya sa abot ng makakaya, bahala na kung hindi yun magustuhan ng amo. Wala siyang magagawa. Basta ginawa naman niya ang best niya para malinis ito ng todo. Padilim na noon nang may dumating na itim na kotse. Sa tingin niya si Mang Nestor na ito. Sabi kasi ni Aling Marlita, susunduin siya nito. Kaya naman sumalubong siya sa itim na sasakyan. Patay. Ibang tao ang bumaba. Ito na yata ang Chinong masungit na kanyang amo. Base lang iyon sa picture frame na nakita niya sa silid nito. Mataman ito nakatingin sa kanya at naglakad palapit. Sorry po sir, inabutan niyo ako dito. Hinihintay ko po kasi si Mang Nestor. Wika niyang nakaya ko. Dumukot ito ng pera sa bulsa. Umalis ka na. Huwag ka na maghintay ng susundo sa'yo. Maliwanag ba? Matalim ang mata nito sa kanya at sinlamig ng yelo ang boses nito. Kaya naman, sunod-sunod ang naging tango niya bago ito lumagpas sa kanya. Pambihira ang taong yun. Ngayon, alam ko na kung bakit wala pa rin siyang asawa. Sa isip niya. Samantala, dumiretso ang binata sa kanyang silid para magpahinga. Iba ang pakiramdam niya, masarap sa ilong ang naamoy niya na para bang ang linis. Binuksan niya ang cabinet, hipid na hipid. Color by color and size by size ang lahat ng kasuotan niya. Para nga siyang nasa department store, maayos lahat ang pagkatupi. Salamat naman at sa pagkakataong ito mukhang tumama si Marlita sa katulong na pinapahanap niya. Kung hindi siya nagkakamali, pang 100 na yata itong kasambahay na pinalitan niya. In fairness, hindi lang maganda ngunit maayos pang magtrabaho. Napalabas siya ng silid at tinignan ang paligid. Maayos lahat at wala siyang masabi. Dinukot niya ang cellphone at tinawagan si Nestor. Bukas, pabalikin mo siya. Opo, Boss Chino. Alexa, bumangon ka. Nariyan si Nestor, pinapasundo ka. Sambit ng ina. Akala ko po ba Lunes pa ang balik ko sa bahay ni Boss Chino? Tanong ni Alexa. MWF lang naman kasi ang usapan nila kaya dapat sa isang araw pa ang punta niya. At yun ay kung magugustuhan nito ang trabaho niya. Yun ang sabi ni Boss Chino, may ipapagawa pa yata sa'yo. Uwi ka na lalaki sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sumama. At si Nestor ang naghatid sa kanya sa bahay ng amo. Nakadikit sa ref ang gagawin niya ayon dito. Kailangan niyang linisin ang pool at labhan ang mga damit ng amo. Pauwi na siya noon nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Habang tumatagal ay lalong nangangalit ito. Kaya naman natrap na siya sa bahay. Kaya niya sanang suungin ito kaya lang wala siyang pananggalang na payong. Kaya naman naghintay siya sa pagtila nito. Kaso wala yatang balak tumigil ang ulan. Hanggang sa nagpang-abot na sila ng amo. I'm sorry sir, wala po kasi akong payong kaya hindi po ako makakaalis. Pagdadahilan niya. May payong naman sa bahay nito, kaso ayaw niyang makialam na walang pasabi. Baka pagbayaran na naman siya ng 1,000. Pumasok ka sa loob, malamig dito. Sambit nito.
Nakatayo lang kasi siya noon sa balkonahe habang naghihintay sa pagtila ng ulan. Manghihiram na lamang po ako ng payong, Sir Chino. Sa halip na wika niya. Ayaw niya ding magsama sila nito sa loob ng bahay. Parang nakakatakot itong kasama, yung tipo. Bigla na lang itong mananakit ng walang dahilan. Hindi maaari, baha na sa daanan, baka ianod ka pa. Wika nito. Kaya ko pong umuwi, Sir Chino. Pagpipilit niya. Huwag ka nang makulit dahil kapag may nangyaring masama sa'yo, cargo de konsensya ko pa. Dito ka na matulog. Pero sir, hindi po talaga maaari. Pamimilit niya. Hindi naman sa takot siya dito at walang tiwala. Wala kasi siyang dalang anumang gamit noon tulad ng damit, extra undies, and napkin. Meron pa naman siyang buwan ng dalaw, kaya hindi talaga maaring doon siya matulog. Uuwi siya kahit anong mangyari. You will stay here, whether you like it or not. Tumaas ang boses nito sa kanya kaya naman napapasok siya sa loob ng di alam ang gagawin. Take my room at doon ka matulog. Wika pa nito sa kanya. Po? Dito na lang po ako sa sala. Nauutal na wika niya. Bakit naman kasi doon pa? Sobra naman yata ito sa pagka-gentleman. Susundin mo ba ako o bubuhatin pa kita papunta doon? Anito at itinaas sa siko ang na-sleeve na polo. Halatang kanina pa ito nakukulitan sa kanya. Kaya naman napupunta siya doon ng tutol sa loob. Sa kabilang banda, maging ang binata ay nabigla din sa sinasabi. Hindi naman siya ganoon ka-gentleman sa mga babae. Ngunit pagdating sa babaeng ito, nakatulong lamang niya, ay nagamit niya yata ang salitang iyon. Awang-awa siya dito na makita itong naampiyasan sa teres ng kanyang bahay. Kung bakit ba kasi doon pa ito naghintay. Para natuloy itong basang sisiw na namimilipit sa lamig. Nakakaawa naman kung sa sala pa niya ito patutulugin ang lamig kaya doon. Kaya nga mas maiging sa kama niyang eto mahiga at least malambot doon at maiinitan ito. Habang siya ay pinagkasya ang sarili sa maliit na sofa. Naninibago talaga siya sa sarili, bakit ba? Iba ang nararamdaman niya sa babaeng iyon. Hindi man siya ganito, lumaki siyang may tigas na puso at hindi naniniwala sa pag-ibig. Bata pa lamang kasi siya nang iniwan ng ina at sumama sa ibang lalaki. Naiwan tuloy siya sa ama, ito ang kasama niya nang lumaki. Hanggang sa mamamaalam na ito sa mundo at tuluyan na siyang naulila. Mula noon ay ganito na ang buhay niya, malungkot at mag-isa. Kaya nga itinoon niya ang lahat ng panahon sa trabaho at pinagpatuloy ang negosyong iniwan ng ama. Dito umikot ang buhay niya. Kinabukasan ay masakit ang likod ni Alexa nang bumangon siya sa sahig. Agad niyang tinignan ang pang-upo. Grabe, namumulaklak ito ng dugo. Tama ang desisyon niyang humiga sa sahig kung hindi yari siya sa boss niya. Sakaling sa higaan pa nito siya nagmansya. Ang problema na lamang niya kung ano ang bibihisan niya. Wala naman kasi siyang ekstrang damit. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, sinisilip kung nasaan ang amo. Nakakahiya kung makikita siya sa ganitong ayos. Gising ka na pala. Para siyang aatakihin sa puso nang sumulpot ito sa kanyang likuran. Sir, nariyan pala kayo. Biglang harap niya dito para itago ang pang-upo. Bakit? Gulat na gulat ka? At sinong sinisilip mo? Wala naman po, sinisilip ko lang po kung nasaan ang banyo. Namumula ang wika niya. Nangangamba siyang nakita nito ang kanyang likuran na talaga namang nakakarimarim sa paningin. Naroon ang banyo. Turo nito pakaliwa. Hindi agad siya nakakilos, makikita kasi ang likuran niya. Pero ano pa nga ba ang gagawin niya? Sa pagkakataong ito, wala naman talaga siyang magagawa kundi humingi ng tulong sa amo. Silang dalawa lang naman kasi ang naroon. Kaya lang nahihiya siya. Makakaya niya kayang magsabi dito. Kung bakit ba kasi ngayon pa nangyari ito? O bakit hindi ka makakilos? Ayun ang banyo. Pag-uulit nito sa kanya. Kasi po, Sir Chino, na natagusan ako. Wala po kong napkin. Maari po bang pabili ako? Lakas loob na napapangiwing sambit. Napakamot sa ulo ang lalaki at iniwan siya nito. Sa banyo na naman siya naghintay sa amo. 1 oras bago niya narinig ang pagtawag nito. Kaya naman binuksan niya ang pintuan. Nariyan ang mga kailangan mo. Wika sa kanya ng amo at iniabot ang paper bag na may kasama pang isang tuwalya. Thank you po talaga, Sir Chino. Wika niya at isinara ito. Maayos pala itong utusan dahil kompleto ang mga ibinili sa kanya. Kaya naman naligo na siya at nagbihes. Matapos niyang maligo, pinuntahan niya ito sa kusina. Naamoy niya kasi ang niluluto nito. Kaya
Sinundan niya ang amoy, hindi para makikain kundi para magpaalam. Aalis ka na agad? Kumain ka muna. Anito, sa bahay na lang po, nakakahiya naman sa inyo. Naabala ko na po kayo. Noong nang utas kang, bilhan ka ng napkin, hindi ka man lang nahiya. Pati underwear mo, binili ko na pati yung suot mo. Turo pa nito sa terno niyang suot, blouse at short na kulay brown. And fairness nga, type niya. Bagay kasi yun sa maputing balat niya. Eto, sasabayan mo lang akong kumain, nahihiya ka pa? Sumungit ang tono nito sa kanya. Naibaba niya ang dalang paper bag sa upuan na katapat nito. Tumulong siya sa pag-aayos ng mesa na pagkakainan nila. Nanggutom na rin siya nang makita ang usok ng niluto nitong fried rice. Masarap po pala kayong magluto. Di na niya napigilang bolahin ito. Maswerte ka dahil ikaw pa lang ang unang babae na nakakasabay kong kumain sa bahay na to. Nakakahiya nga po pero hayaan niyo po. Pagbubutihan ko ang trabaho ko sa inyo. Wika niya. Yan ang nais kong marinig. Wika nito at tumitig sa mata niya. Naiilang tuloy siya. Nakakatunaw kasi ang paraan ng pagtitig nito. Sabihin mo, may boyfriend ka na ba? Wala po. Nanliligaw? Wala din po. Paanong ang katulad mong babae ay wala pang boyfriend o nanliligaw man lang? Tila ba hindi ito naniniwala sa kanya? Napangiwi siya sa tanong nito. Sa hindi po talaga ako ligawin. Ang naisagot na lang niya. Good. Ano pong sabi niyo? Pag-uulit niya. Mukhang natuwa ito na wala siyang love life. Bakit naman? Dahil pareho silang single kaya ganoon na lamang makangiti ito dahil nakahanap ng karamay. Sabi ko bilisan mo at ihahatid na kita sa bahay mo. Pero Sir Chino, sobra na po ang nagawa niyo sa akin para sa araw na to. Ako na lang po ang uuwi. Nakakahiya na po talaga. Magpapahatid ka ba sa akin o hindi na kita pa uuwiin sa bahay niyo? Sige po. Napilitan niyang sambit. Kahit maganda ang bahay nito ay ayaw niyang manatili, maluloka yata siya sa katahimikan dito dahil wala siyang makausap. Mula noon ay mas nakilala pa niya ang amo, mabait naman pala ito. Mali lang ang pagkakakilala niya noong una. O mali lang ang pagkukwento ng kuya niya. Or marahil, ba ang pakikitungo nito sa ibang tao kaya hindi nila makuha ang ugali nito. Anak, kapag nakabayad na tayo sa utang dyan sa amo mo, aalis ka na dyan at babalik ka sa Maynila. Huwag kang magpapaligo sa mayaman ha, dahil kilala ko ang liko ng bituka nila. Kakawawain ka lang nila dahil mahirap ka. Sambit pa ng ama. Naalala na naman kasi nito ang kapatid na nakapangasawa ng mayaman. Naalala nito sa pagmamaltrato sa kapatid. Kaya ayaw nito na ang isang anak nila makapag-asawa ng mayaman. Opo tatay, wika niya. Hindi naman kasi nangliligaw ang amo. Oo, mabait ito sa kanya pero hanggang doon lang. Nalilimitahan niya rin ang damdamin dito dahil alam niya naman na katulong lang siya. At never naman siguro itong magkakagusto sa kanya. Langit at lupa yata ang distansya nila. Alexa, ipagbubumba na kita ng panligo. Wika ni Pablo na masugad niyang tagahanga at kanyang kababata. Nakita kasi siya nito sa may puso. Panay ang palipadhangin nito sa kanya kaya lang hindi niya naman ito pinapansin. Parang kapatid lang kasi ang tingin niya sa binata. Oo ba? Sige. Ipagbomba mo ako ng tubig. Wika niya at nagsimulang magbuhos. Nasa kasarapan siya ng pagliligo nang marinig niya ang boses ng kapatid. Ate Alexa, narito na ang sundo mo, bilisan mo. Napalingon siya sa kapatid at doon niya nakita sa kabilang dako ang kanyang amo, nakataliko dito at naghihintay sa kanya. Mabilis na siyang kumilos at nagbihis. Wala silang imek habang papunta sa bahay ng amo. Nakalukot ang noon nito kaya hindi na niya kinausap. Baka stress ito sa trabaho kaya hinayaan niya itong manahimik hanggang sa makarating sila sa bahay. Pagkatapos mo maglinis dito, umuwi ka na. Heto ang pamasahe mo. Ayaw na kitang aabutan dito ha. May problema po ba, Sir Chino? Takang tanong niya. Tila kasi bumalik ito sa dati niyang pagkakakilala. Noong isang buwan hanggang noong isang araw ay maayos sila. Ngayon ay parang umiba itong bigla. May problema po ba, Sir Chino? Aniya at hinihingi ang paliwanag nito. Humugot ito ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Akala ko ba walang nanliligaw sa'yo? Sino naman yung lalaki nakabantay sa'yo habang naliligo ka? Hindi maitatago sa boses nito ang iritasyon. Napaawang siya sa tanong nito. Yun ba ang ikinainit ng ulo nito?
Ah, yun po ba? Kababata ko po yun. Aniya, kababata? Kung makagwardya sa'yo, talo nyo pa ang may relasyon? Sabihin mo, wala ba talaga ang namamagitan sa inyo? Nag-inhale-exhale muna siya. Parang di yata related sa trabaho ang ipinupunto nito. Teka lang po sir, ang alam ko po, amo kita, bakit po ba ganyan kayo makareact sa amin ng kaibigan ko? Wika niya. Natahimik ito ng ilang minuto bago nagsalita. Ang sabi mo kasi walang nanliligaw sa'yo. Wala ka ding boyfriend. I thought I could be the one. Nagkakamali lang pala ako. Dahil wala ka man lang sa binanggit ko kanina. I think may mutual understanding na kayong dalawa. And it's good. Nalaman ko ng maaga. Mahinahon itong sabi. Kung ano man ang nakita mo kanina, wala yung mali siya sa amin dahil parang kapatid ko siya. Paliwanag niya. Pero parang wala yung epekto sa amo, hindi kasi nabago ang mukha nito at nakakuyom ang kamao. Para bang pakiramdam niya, nag-cheat siya dito. Huwag po kayong mag-aalala. Aalis po akong maaga mamaya, hindi niyo ako aabutan dito. Wika niya at tumalikod sa amo. Di pa man siya nakakalayo, narinig niya na ito nagsalita. Ipagluto mo ako mamaya bago ka umalis at gusto ko mainit pang makakain iyon. Narinig iyon ni Alexa ngunit di na niya ito nilingunan. Napaisip lang siya sa sinasabi nitong mainit pang pagkain. Anong ibig sabihin nito? Habang naglilinis siya, hindi niya maiwasang isipin kung paano ito mapapanatiling mainit. Hindi naman pwedeng nakasalang lang sa kalan at baka naman maabo ang bahay ng amo. Lalo na siyang nalintikan. Pambihira talaga ang lalaking yun. Ano ba kasi ang gagawin ko? Matapos bisitahin ni Chino ang construction site, ay nagmamadali siyang umuwi sa bahay para abutan niya si Alexa. Ngayon niya lang na-realize na nag-overreact siya kanina dahil ba ito sa kakaibang nararamdaman para sa dalaga. Mukhang tuluyan na nga siyang nahulog dito at may pag-aalala siyang nararamdaman sa puso. Good thing at naabutan pa niya ito. Naipagluto ko na po kayo Sir Chino, magpapaalam na po ako. Wika nito sa kanya. Kakatapos lang nitong mag-prepare ng pagkain at medyo madilim na din iyon dahil na-traffic siya sa daan. Saluhan mo na ako, tapos ihahatid kita sa inyo. Wika niya, magkukumute na lang po ako. Walang emosyon ang himig nito. Gusto mo bang magalit ako sa'yo? Anito ngunit sa kalmado pa ring paraan, kaya napaupo ang dalaga sa harap ng mesa. Pasensya ka na, sa nasabi ko kanina. Siguro dahil nagselos lang ako, ayoko kasing may umaaligid sa yung ibang lalaki. Napakunot ang noo ng dalaga sa tenura nito. Saan kaya papunta ang sasabihin ng amo? I like you, Alexa. Sabihin mo, may nararamdaman ka rin ba kahit katiting sa akin? Napalunok ng laway ang dalaga sa tenura ng amo. Ano nga ba ang isasagot niya? Kung liligawan ba kita, may pag-asa ba ako? Dagdag pa ng amo. Gwapo ka Sir Chino, mabait at mayaman. Kaya imposible din, walang ibang babae na magkakagusto sa'yo. Hindi naman po sa ayoko sa'yo. Hindi lang po kasi tayo bagay. Alanganin po ako sa'yo. Hindi na mahalaga kung ano ang katayuan natin sa buhay, Alexa. Mahal kita. Kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataon na ipakita sa'yo ang pagmamahal ko. Kita ng dalaga kung gaano ito kasensero sa bawat binibitawang salita. Kaya napatango siyang mahina sa binata. Sino ba siya para mag-inarte pa? Mula noon ang pagkakaibigan nila ay nauwi na sa pag-iibigan na hindi niya naman inaasahan. Mahuhulog pala sila sa isa't isa. Ikinataas ito ng kilay sa iilan sa kalugar nila, lalo na si Merlita na mababa ang tingin sa kanya. Nako, hindi naman yan siseryosohin Sir Chino si Alexa. Panigurado, pagsasawaan lang yan tapos itatapon na lang basta. Sambit pa ng babae. Nalungkot ang dalaga sa sinambit ng matanda. Oo nga naman. Bakit siya siseryosohin ni Chino? Hindi naman sila bagay talaga. Isa pang inaalala niya ang tiyahin na namatay dahil sa pamamalupet ng asawang mayaman. Paano nga ba kung sapitin niya rin ito? Kaya nga inihanda niya ang sarili kung sakaling iwan siya ng kasintahan. Gabi noon at kaarawan niya. Ngunit ordinaryong araw lang ito sa kanya. Nasanay na siyang napalaging ganito mula noong magpamaynila siya. Ate Alexa, nariyan si Kuya Chino. Sambit ni Leia. Napasilip siya sa bintana para tignan ito. Namilog ang mata niya sa nakita. Unang beses ito na may hawak na balon at flowers ang kasintahan. Happy birthday, Alexa! Napaluha siya sa sorpresa nito. Napapangiti naman ito sa reaksyon niya.
Naiiyak ka na agad, wala pa nga tayo sa exciting part. Pabirong tura nito at pinunasan ang luha niya. Bakit? Ano pa ba ang pasabog mo? Natatawang tanong ng dalaga. Dinukot nito ang maliit na pulang box sa bulsa at binuksan sa harap niya. Dahan-dahan pa itong lumuhod. Will you marry me? Napatakip ng bibig ang dalaga sa tanong ng binata at sa pagluhod nito sa harapan niya. Yes, magpapakasal ako sa iyo. Madamdaming sagot niya. Tumayo ito at ipinasok sa daliri niya ang singsing. Doon sila nagyakap ng mahigpit at marahan siyang hinalikan sa labi. I love you, Alexa. I love you too, Chino. Nayakap siya ng mahigpit ng binata at inikot sa eret. Pakiramdam niya panaginip lahat ng ito na matatagpuan dito sa San Vicente ang kanyang prinsipe. Makalipas ang ilang buwan at naging ganap na silang mag-asawa at nagsama sila bilang mag-asawa sa bahay kung saan unang nabuo ang kanilang pagmamahalan. Hindi na siya isang kasambahay ngunit isa ng butihing may bahay.